Formal nang nagtapos ang 3 araw na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan isa sa mga naging sentro ang mas malakas na economic cooperation ng rehiyon sa China. Sa kabila nito, muling iginiit ni PBBM na hindi maaaring magkaroon ng kooperasyon kung mayroon namang panggigipit. Narito ang ating balitang A to Z. Congratulations to the Republic of the Philippines, the ASEAN Chair for 2026. Opisyal nang na-turn over ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit para sa 2026. Sa kanyang closing speech bilang host ng 47th ASEAN sa Kuala Lumpur Convention Center, may mensahe si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim para kay President Ferdinand Marcos Jr. To my friend Bongbong, good luck. President Ferdinand Marcos Jr., as you assume this responsibility, I have every confidence that under your steady hand, ASEAN will continue to act with clarity, composure, and that warmth and poise. Pinuri naman ni Marcos ang Malaysia sa matagumpay na ASEAN meetings. Ilan sa malaking accomplishments ng 3 araw na pagpupulong ay ang pagpirma ng tigil putukan ng Thailand at Cambodia sa kanilang border conflict at formal na pagsali ng Timor-Leste bilang ika-11 at pinakabagong miyembro ng ASEAN. Tinutukan din ang mga isyu kaugnay sa Amerika dahil sa mga bago nitong taripa sa rehiyon. Bagay na tinuligsa naman ng Beijing sa pirmahan ng pagpapalakas ng free trade agreements ng China at ASEAN countries. Unilateralism and protectionism are buffeting the international economic and trade order. Development today faces greater risks and challenges. In the face of power politics and economic bullying, samantala muli ring pinalakas ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang bansa sa bilateral meetings ni Marcos sa mga leader ng Japan, Thailand, Canada, Vietnam, Malaysia at European Council. Habang tumatak rin ang matapang na paggiit ni PBBM sa soberanya ng Pilipinas sa harap ng mga leader ng ASEAN at ng China. Ayon kay Marcos, bukas ang Pilipinas sa diplomasya at kooperasyon pero hindi anya ito makakamit kung may mga pagbabanta. Pangako naman ni Marcos na ipagpapatuloy ang mga tagumpay ng ASEAN 2025 sa gaganaping summit sa Maynila sa susunod na taon. We will continue to ensure that ASEAN and ASEAN-led mechanisms and processes remain central. Our goal is not to diverge from past chairships, but to build upon the collective work of our predecessors. Sunod na lilipad si Marcos papuntang South Korea para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meetings ngayong October 30 hanggang November 2 kung saan inaasahang manghihikayat ng investors ang Pangulo.